the Chief Executive Officer of Mac Media Incorporated, Mr. MJ Buera. Hello. Ayun. Good afternoon po sa inyong lahat. Ayun, kakaiba palang presence dito sa stage. First time ko po kasi magsalita sa entabladong ganito para mag-share sa Yo. Sige. Go. Ayun. Usually sa social media lang ako nagpo-post ng mga videos. Tapos ngayon, nandito na tayo sa stage para mag-share sa inyo. So, before we start, gusto ko lang mag-thank you sa ACY Securities and Limitless PH for inviting me here tonight. So, para mag-speak sa lahat ng dito, sa harap natin. Okay naman ba yung energy natin? Parang inaantok tayo. Okay, mag-alala, 3 hours nyo lang naman ako papakinggan. Hindi, joke lang. Saglit lang, siyempre, gaya nyo, excited din akong makinig sa mga main speakers natin para ngayong gabi. So, ayun. Sino nga ba ako at ba't ako nandito? Sorry sa kodigo ko, guys. Kailangan ko lang ng reference at keywords since it's my first time speaking in front of a huge crowd. So, ako po si MJ Buera. Nandito ako ngayon para mag-share ng experiences ko, mga defeats, mga pinagdaan ng problema sa negosyo, and syempre how I surpass them. At baka sakaling may maitulong sa mga taong nandito ngayon or baka makadagdag man lang ako ng konting inspirasyon sa iba. So first of all, ba't ko nga ba tinanggap na maging nandito at magsalita sa harap nyo kahit grabe nakakaba pala dito sa harap ng stage. Siyempre una, para yun din, hindi makaranas yung mga iba, maiwasan nila yung mga pagkakamaling naranasan ng gaya namin. Siyempre, kahit paano magka-awareness kayo, yung mga taong nagsisimula pa lang. Tsaka, okay yun guys ha. Isipin nyo, imagine yung tipid yun. Kasi ako dati iniisip ko, paano kung gano'n? Paano kung ako, nagsimula pa lang ako, tapos meron kaagad akong napanood na ibang tao na pwede kong sundan, pwede kong mentor ko. Marami sana akong naiwasan. Dami kong talo na naiwasan, daming savings na save, mga ganon. Kaya medyo ganyan nangyari sa amin ni Coach T kasi si Coach T medyo malaki yung partly na save dyan sa akin dahil sa mga crypto days namin. So, pero dadating tayo doon mamaya. So, ako sa journey ko, ewan ko kung gusto niyo marinig to, pero summary lang naman to ng parang buhay ko para baka sakaling may mga experiences ako nakaparehas lang sa inyo. Anyway, nagsimula ako ng e-commerce 7 to 8 years ago na. Yun yung mga unang ginawa ko sa buhay na unang work sa pagkatapos ng napakahabang panahon ng paglalakwatsa. So, medyo wala pang masyadong competition noon. Talagang kahit anong ibenta mo noon, edit ka lang ngayon, gawa ka ng caption, post mo ngayon, tulog ka, kinabukasan, may benta na yan. Sure ball yan. Ganun ka luwag yung market dati. So, sila halos pinasok ko, website, Facebook, Lazada, Shopee, etc. Lahat ng maisip nyo talagang pinasok ko. Naalala ko nga nun, wala pang courier nun, wala pang courier. So, nung time na pumapasok ko nun, pahirapan pa kami magpadala. Ang pinaka naisip ko pa nga na way nun, kasi tinatry kong ipaliitin talaga yung shipping fee namin. So, ang ginawa ko, ginawa ko yung Shopify website namin. Lahat ng orders namin galing doon. Lahat ng nasa Facebook. Mano-mano namin ginawa. So, parang kinuha namin lahat ng mga pangalan, lahat ng orders, ganyan. Tapos meron kaming product page din sa Lazada namin, which is ang ginagawa namin. Doon namin, in-order namin yung sarili namin, papunta doon lahat. So, abang ganun yung ginagawa namin, siyempre, ang laki ng nasa-save namin. Sa shipping fee pa lang, 40 pesos lang ata si Lazada sa Metro Manila, kung sino man yung nag-e-commerce dito. So, doon pa lang ang laki na ng tipid namin. Tapos, pinapasok pa namin na ganun yung orders namin. Buti na lang, wala masyadong RTS, wala masyadong bumalik na orders. Di okay yung mga nangyari. Grabe talaga yung bentahan nun. As in, grabe. Hindi pa masyadong saturated yung market. Kahit anong niche pasukin mo, okay. Umabot agad yung earnings ko nun ng around siguro 7 digits a month.
No joke yun, kasi hindi nga saturated yung industry, pero hindi naman yung sa pag-brag, pero later on, mauubos din naman yung perang yan. So, kung gaano ko kabilis na kamit yun, mabilis din ako sinampal ng realidad, kasi syempre naging gastador ako, nabulag ako sa pera, yung mga simple things na gano'n. Isa ako sa mga taong masyadong nabilis yung naging resulta, pero hindi ako handa sa level na yon. Hindi ako handa na doon pala ako marating, tapos yung pera ko, ganoon pala kaagad. Winaldas ko rin talaga kaagad. Gastos dito, gastos doon, bili ng ganito, bili ganyan, luho talaga. Hanggang sa, hindi ko naramdaman, dumadami na pala yung mga competitors ko sa industry. So, nagiging saturated na, unti-unti, kaya pala naramdaman ko, lumiliit na yung kita ko kasi ganun pala yung nangyayari. Hindi ko pala alam na, ay, shit, kakaganto ko, kakafocus ko sa ibang bagay. Ano na pala, siksikan na pala kami dito. Ang dami na pala namin nagbebenta, mga ganyan. So, umabot sa point din na talagang plakda, halik sa lupa talaga ako. So, hindi ko na-elevate yung business ko. Hindi ako nag-aaral ng kung anong gagawin ko, mga ganyang thing. So, doon ko naisip, sabi ko, after ng mga realizations ko, sabi ko, mali yung mga ginawa ko. Ang dami kong maling ginawa kasi yung treatment ko sa pera at kung paano ko inatake yung negosyo, maling-mali. Siyempre, ang lahat kinalabasan, tuition fee talaga. So, dapat pala, ang gagawin mo, unlimited learnings, aral ka ng aral, salpak ka ng salpak ng information sa utak mo. Kasi yun nga yung magpupunta sa atin to the next level. Hindi man to the next level, pero madedevelop yung ability natin to adapt to change. So like, kailangan lahat ng tao ng ganun, di ba? Kailangan lahat ng negosyo ng ganun. Kailangan, isa sa mga skill natin ngayon sa buhay, mabilis tayo, magaling tayo mag-adapt. So, ayun nga. So, doon ako nag-start na, after nun, kumuha ako ng mga mentor, mga ganyan. Isa sa mga kinuha ko mentor, siyempre si Coach T, pero let's save that part for later. So, inuna ko muna, kinunan yung mga time na yun, siyempre yung mga kailangan ko sa negosyo. Yung mga, kung paano ko ba masasalba yung negosyo ko, kung pinag-aralan ko muna, siyempre, saan ako nagkamali, ano yung mga kailangan kong unang itakel para malaman kung ano ba yung mga solusyon para sa mga pagkakamaling ginawa ko. So yun, isa-isa ko na pag-aralan naman, yung mga yun. So ang hirap huli kong kalaban ng time na yun, pondo na. Kasi ito na kakagastos mo nga, kakaganto and all. Habang nag-aaral ka, hindi rin naman yun mababalance nung negosyo mo. Hindi ka naman pwedeng, like, you're doing all of this stuff alone. So, nung time na yun, bagsak talaga yung pondo. Pababa na yung pondo ko yun hanggang sa bago ko nahanap yung way na magbenta na hindi ako naglalabas ng pondo, which is now called dropshipping, di ba? So, summary is like, ginawa ko, since hindi ko nabalik yung pondo, ginawa ko lahat, binondo ko ng binondo nun. Yung e-commerce, lahat kinuha ko. Binondo items ako nun sa DV kasi hindi ko nakakaya bumalik ng China para magbayad pa ng airfare. Tapos kuha pa ako ng items ko na dating mga binibenta ko. Hindi ko nakaya yun. So, ang ginawa ko sa binondo, pagpunta ko doon, naisip ko yung dropship. So sabi ko, hindi kaya daming shop dito, daming store dito. So ang ginawa ko, punta ako DV. Lahat ng store na yan, kinuha ko yung number, kinuha ko yung contact nila, lahat ng kung anong store sila, number, lahat ng product list nila. Kahit pare-parehas man itong kabilang store, parehas man itong kabila, okay lang sa akin. Basta magkaiba kayo ng presyo, sige lang, mas mababa itong isa, doon ako. Tsaka ang tayo sa hindi pa masyado saturated yung market. So, pagka-post ko nun na Lazada, isipin nyo na lang, libo-libo yung items ko nun, libo-libo nakapost. Siyempre, sobrang visible nun sa market Sobrang visible niya sa market to the point na parang may umorder sa kanya, pero wala akong on-hand. Yung on-hand ko, talagang ang mangyayari, tatawagan ko pa isa-isa yung mga supplier, tapos saka ako siya orderin, di ba? Up until that point na parang masyado siyang madami, masyado mabigat, lumakas na rin yung store ko. Nag-focus ako sa niche na tama para sa akin. So, ano ba yung pinakamalakas dito? Doon ako nagsimulang maghati-hati. Tapos doon ko na simulang, syempre, lumakas yung orders nito, wala na nga akong pera, umabot sa point na parang 10,000 na lang ata, alam mo ng bako ko Pero anong nangyari, since lumakas yung dropshipping, wala ka pang pambayad sa mga yon, nag-loan muna ako.
Saan ko nakuha yun? Eh, syempre, yung unang kalokohan ko nga na pinagagawa ko, maayos naman yung kitaan ko. Nagkaroon akong credit line. So, since maayos yung credit line ko, ginamit ko yun na, yun lang yung butit, number one na isa rin sa nagawa kong maayos na ginawa ko. Hindi ko siya ginamit para sa kalokohan ulit. Ginamit ko siya sa negosyo. So, ginamit ko siya sa negosyo, mas nagamit ko siya maayos kasi okay, nung naiintindihan ko na lahat na maayos yung ginagawa ko, na yung sistemang lahat na nalagpasan ko, mas okay. Siyempre, binalikan ko lahat, inaral ko lahat, pinrases ko lahat, nung nabalikan ko siya at mas okay siya, yung paglo-loan ko, napunta siya sa maayos na paraan. So, ando na siya napunta na, okay, na invest ko siya sa magandang ganito, sa ganyan. Hindi lahat yun, nagamit ko na para lumakas yung negosyo ko. Hindi ako kailangan umutang sa iba para magkaroon ng pondo. So, fast forward, naging okay lahat. Tapos dumating yung pandemic. Yung pandemic, lalong lumakas din yung e-commerce noon, kung naaalala nyo. Naging number one industry siya noon eh. Kasi syempre, lahat. Tapos bahay lang. So lahat, the only thing na you can get your stocks is through ordering online, di ba? So lahat, order ka lang online, dating sa bahay mo, blah blah. Ending, lahat doon, anong industry yun? E-commerce. So kami sa e-commerce industry, nag-a-adjust lang kami kung anong items you need nyo, anong season ba meron ngayon, ano ba yung pinakamalakas na iisipin namin na ano ba yung pinakakailangan nyo ngayon. Yun yung i-stock namin at yun yung ibenta namin. So, after that, fast forward ulit, nanggigil na naman, andun na tayo sa mga face mask market. So ako, maabot din ako sa, sino dito nag-invest sa mga parang face mask, nagbenta, ganun, wala naman. So, ako lang pala. So, ayun, nagbenta ako ng face mask, but like, eventually, nung tumagal, nung una, okay. Pero nung yung ininvestan ko nun, eventually, nahuli siya ng NBI. So another, ayun, aray. Another loss na naman para sa akin, pero consider ko naman yun as another learnings na naman para sa akin kasi hindi nga naman pwedeng ganun ng ganun. Hindi mo rin pwede ipagkatiwala yung pera mo sa iba. Kasi hindi pwedeng ganun. Mas okay na ata na itiwala mo yung pera mo sa sarili mo. Kesa na invest ka dito, ganyan. At kung saan ka pupunta, kung saan mo tamang inasa isip mo na akala, na isip mo, yun talaga yung para sa'yo. Why not? Why not invest on that? Diba? Hindi naman tayo pwedeng manalo sa buhay ng wala tayong nilalabanan eh. Mas maraming masusunog sa atin kaysa sa mananalo sa atin. So, hanggang sa ayun na nga, dumating na si crypto. Fasten your seatbelts. Ito na nga. Nandito na tayo sa crypto stage. Sino yung mga nagki-crypto dito? Diba dati pa? So, tinamaan ka rin ba ng mga hype train dati? Matagal na talaga? Mga ilang years na, sir? 2017. Oh, pares tayo. Ganun nga. So, talagang parehas tayong tinamaan ng market crash. Tapos hindi ka nag-out. Hindi rin. Oh, yun lang. Hindi ako nag-iisa. So, ayun. So, at tagal ko na rin sa crypto. So, ayun nga, dumating yung crypto days. Fast forward. Siyempre, nag-invest ako sa main coins, altcoins, eventually led to like shitcoins. Coach, SafeMoon. SafeMoon pa more. So, ayun, dami ko pinagbibili without like even researching ano ba itong mga pinagbibili ko. Kasi gigil ako eh. Gigil ako eh. Hindi ko pa naalis sa buhay ko yung parang wrong, aggressive mindset ko. Yung andun ako sa point na parang one time, big time. Kasi syempre, nag-aabol ako eh. Nahanap ko yung may mahita kong isang bam, isang ganun ko, tapos tatama na siya ng ano eh. Wala namang ganun. Wala naman talagang ganun eh. So eventually like, di ba, place dito, buy, place doon, bili NFTs, Axie. Umabot ako sa Axie. Umabot ka rin sa Axie, sir? Eh, di naman. Ayun. So, ayun, umabot sa point na parang ang dami kong team sa Axie. Tapos, ang pinakamaling ginawa ko pa doon is, bili ako ng bili kada week. Hindi ako bumili ng isang bagsak. Para nangyari, habang nag-hype siya, saka ako nagdadagdag, which is mali. Kasi hype na nga siya eh. Hype na nga siya, tapos doon mo lang kino-consider na buying more. E di sana kung in-all out mo na lahat, exit ka sa dulo, okay na sana. Eh sino ba nakakalam nun? So, di ba? Kasi ka, medyo victim din ako ng mga nagdadalawang isip eh. So, ayun. So, bago ko pa mabawi lahat yan sa crypto,
ayun na, kaputukan na tayo ng crypto. Dito ko na rin in-approach si Coach T. So like, dito na ako nagsimulang magpa-coach sa kanya, mga technical analysis, ganyan. Sobrang laugh trip niyan dati kasi sobrang iba yung tension namin dalawa dati kasi sobrang hype train ko eh. Para ako rumaragasang train eh. Nagtatawag ako si Coach, hello Coach, alam mo ba rin ganito? Sabi niya, hindi nga ganun si Coach eh. Hindi nga siyang ganun eh. Lagi siyang may backup sa kadang coin or kahit anong market na sasabihin mo, meron siyang backup explanation or system para dun sa ganun. So parang dun ako nakaisip to parang, oh shit, oh nga, dapat may ganung pag-iisip ka. Hindi ka nga dapat na parang, andito na naman tayo sa point na, sabay lang ako sa ganito, sabay ako sa ganyan. Dahil hindi sa ganun, dahil hindi ganun. Dapat emotions aside, utak mo lang nagsasalita. Dapat ganun. So parang sasabahan namin simula nung time na yon, naging balance siya eh. Naging parang the equalizer siya sa amin dalawa eh. So sumakit ulo niya sa akin for sure. Kakasabing easy lang ako. Ako to the moon eh. Hold on for dear life. So, ayun. Pero sinalba ako ni Coach na siguro grabe yung talo ko without him saying na go easy in this, go easy in that, blah blah. Malamang wala ako dito sa harap niyo ngayon. Hanggang sa, ayun, patapos na yung bull market, doon pa lang namin naisip na siyempre paturo ng deeply technical analysis kay Coach, yung mga mas deeper version na hindi namin inaakala kasi kami nasa hype industry lang. Kasi kakapasok lang, hindi naman ako sa crypto eh. Hindi naman ako sa crypto talaga eh. So galing ako sa ibang industry, so pasok ako sa ganitong industry, which is napakabilis na shift para sa akin. Tapos bigla ako maglalagay ng pera. Siyempre, okay lang naman maglagay na gano'n eh, pero dapat pinag-aralan mo lahat. Dapat alam mo yung cycle, di ba? Parang gano'n. So, ayun, andun na rin sa point na parang nasabi niya sa amin na always take profit, huwag ka masyadong replace ng buy kasi nasa peak na nga tayo halos ng bull run. So, ayun, grabe din yung mga predictions ni Coach. Kung makikita niyo yung mga post niya back 2019, mas 2018, gano'n. Yung mga prediction siya doon na kahit yung mga pinost niyang coin na binili namin, grabe, tumama talaga. Tumama talaga yun. Parang Nostradamus yan si Coach. Pinopost yan from time to time. Pero ayaw niya talaga ng, ayaw niya ng credits eh. So, ayun, hindi ko na nga alam kung, kunyari, naririnig mo yung crypto, di ba? Dapat pala pag naririnig mo yung crypto kahit sa tindahan, oras na pala yun, dapat umout ka. Oras na pala yun, dapat umout ka. So parang, hindi pala pwede na, okay, kunyari punta ka dyan, bili ka ng Coke sa tindahan, nakikita mo yung mga boys dyan, nag-uusap crypto. Hindi ako sa mabash, pero syempre dapat tayo, as an investor, alam natin na kapag yung isang bagay, kalat na siya o na critical mass level, ibang usapan na yun. Alarming na yun para sa atin. Alarming na dapat yun para sa atin. Hindi siya yung syempre kalat na nga siya, lahat ng tao nandun na para mag-ride. So, doon pa lang tayo papasok. So, parang which is wrong, di ba? So, yun yung parang isa sa mga pinakamagandang move na magagawa mo sa mga panahon na yun is like to sell or take profit. Isa na rin yun sa mga natutunan kong lessons yung time na yun sa buhay. So, like, ano ba yung mga natutunan kong lessons prior to my experiences? So, first, how important the business fundamentals are. Yung mga kailangan kong back-end sa mga negosyo ko dati nag-start ako, which is like product management, inventory, taxes, budgeting, system building. Siyempre, higit sa lahat, paano maging isang maayos na leader. Na hanggang ngayon, siyempre, hindi ko naman maayos pa rin nagagawa yun. So, dati naalala ko pa yung mga, sa e-com ko, yung mga pwesto na employees ko ron, bago ko sila i-hire, lahat yun, ginawa ko muna, try ko muna talagang gawin. So like, yung basic website building, basic editing, VA work, even yung mga pagpapack, ganun, lahat, dinaanan ko lahat yan. Bago ko sila kunin, tapos ilagay sa pwesto yun para syempre, hindi nila ako maloko, mga ganun. Syempre, business-wise, alam mo kung ano yung pasikot-sikot, hindi ka nila pwede paikutin. So, dito ko lang naman na-experience sa media company ko yung mga hindi ko talaga kaya gawin. Kasi yung ibang kasama namin, talagang experience nila is talagang dun sa work na yon, sila lang may kaya nun. So,
hindi ko talaga, minsan may mga work talaga na hindi ko kaya, so pinapagawa ko. Pero eventually, mga work na kaya ko, ginagawa ko pa rin or tinuturo ko pa rin naman sila. Tapos, second thing I learned is like, there's no overnight success. Mukha lang siyang mabilis sa ibang tao kasi hindi tayo nakatutok sa output, nakatutok tayo sa input. So, wag na wag tayong mag-focus sa output, which is wrong. Kasi, remember, only focus on things we can control. Don't focus on like money. Don't focus on hype. Focus on like what we can handle. Ano-ano nga ba yun? Like, kunyari, hindi naman yung lahat sa pera lang eh. Di ba? Kumain ba tayo ng maayos? Nag-gym ba tayo? Nagbasa ba tayo ng libro? Kasi lahat yun, small wins yun eh. Lahat yun panalo sa buhay natin. Hindi naman lahat ng ina-attain natin sa buhay is kumita lang ng pera eh. Paano ka makikita ng pera? Alam mo ba kung ano yung pera? Research mo ba kung ano yung pera? Sa ba galing pera? Paano na-invento yung pera? Ang dami mo kailangan alamin sa buhay mo bago mo isipin na kumita ng pera. Hindi ka pwede na trabaho ka lang dyan, tapos yung trabaho mo para lang ma-sustain yung monthly mo. Hindi na pwedeng ganun eh. Madedelay ka kaysa ma-progress ka. Kasi bakit? Mas madedelay ka eh. Madedelay ka kasi pinasok mo lang kung ano yung magpaparaya dahil sa buhay mo, maporolong niya. Tapos saka ka nahanap ng mas maayos pagkatapos. Hindi naman pwede yun. Siyempre dahil sabay. Hindi naman tayo immortal. Hindi naman tayo mabuhay mga 200 years dito sa mundong to. So, siyempre, habang nagtatrabaho tayo, maganda, may pinag-aaralan ka na rin on the side. Hindi pwede na magkaiba yung dalawang yan. Pwede siguro kung no choice ka. Pero pagdating ng panahong nagka-choice ka, siyempre kailangan mong palitan yan. So, ayun, like, it's all about compounding small wins. Yung mga, siyempre, yung small wins eventually lead to big wins, di ba? So, walang one time, big time. Kasi, like, our goal right now is to, like, not become a multi-millionaire. Our goal right now is to become what? Is to become healthy, is to become the best at what we do, and eventually be the best version of ourselves. So, wag tayo maging greedy. Always take profit. Pag ganung side, alam natin kung kailan tayo mag-out, long-term positions. Kaya nga sabi nila, di ba, dati, be fearful when others are greedy. Actually, tama yun. Tama yun. Kasi, dapat kung kailan takot yung mga tao na dun tayo nag-iimbak. Hindi naman pwede na, ilang beses na natin nakita yun sa cycle natin eh. Ilang beses na in-explain ni Warren Buffett yan, tapos tayo, nakikinig lang tayo, tapos hindi naman natin ginagawa. Dapat pakinggan natin maigi. Tignan natin kung ano yung ginagawa nila. Tapos tignan nyo on a macro level na kung ano yung nangyayari sa mundo. Na ano ba talaga? Ba't niya ba sinabi yun? On a macro level, like, nga, pag bumagsak yung market, ba't mas nagbibilihan yung tao? Bakit mas marami natatakot? Ba't mas marami nagsisell? Yung mga nagsisell, ano ba yung mga nagsisell na yun? Usually, yun yung mga na-hype eh. Di ba? Kung ikaw na-hype, kung ikaw nag-hype ka lang na nakita mo lang sa TikTok, uy, tayo na, bilhin ko daw to. Sige, bilhin mo. Tapos bukas, pag nag-post na bumagsak, benta ka naman. Hindi, lugi ka kagad. Di ba? Like, emotion sa side, dapat walang ganun. So, sample, kunyari sa investment, yung mga DCA natin, dapat tinitreat natin yun as small wins eh. Hindi mo dapat tinitreat siguro yan as investment for me. Kasi kunyari, dollar cost average ka, imbis na, like meaning, di ba, imbis na mas malaki yung crypto, bili ka ng Bitcoin, 1 million. Imbis na 1 million yung bili mo, pwede namang 5K a week, ganun ka pala kalaki yung budget ko eh. At least makikita ko kung anong mangyayari sa market. Makikita ko kung, ano ba, pababa ba to? Paano ba to? Basa mo na ako news, toad ako. Dapat aware ka kung ano nangyayari, hindi lang sa pinapasok mo dahil sa naririnig mo sa ibang bagay. So, ayun. Tapos yung trading pa ngayon, di ba? Automated na. Wala akong kailangan tignan ngayon. Silip-silip na lang ako eh. Hindi na ako kinakabahan eh. Thanks to Coach T. Pero syempre, siya na yung mag-explain sa inyo na mamaya kung paano naging gano'n yung mga systemated na, automated na yung mga systems ng trading ko, paano naging ganyan. Si Coach T yung bahala dyan. Tapos ang pinaka-last lesson, syempre na pinaka-importante sa akin is positioning. It's like,
learning how to position ourselves. Nung natuto ko mag long-term thinking, doon ko naisip na, ay, ang ganda ng mga natamaan kong item sa e-com Kasi long-term ako mag-isip. Hindi ako yung parang sasabay ako sa hype, okay, ito yung hype, ito yung face mask, okay, benta ko na yan, boom. Paano kung bago pa yung prior yung face mask, nakita mo na kung ano yung face mask, parating yung market na yun. Di kahit illegal yun, nabenta mo na maayos, kumita ka pa rin. I'm not saying na umiwas tayo sa mga ganung bentahan, pero kung alam mo paano i-handle yung market at hindi masisira yung page mo, kung ano man, pwede mo pasukin yun. Wala namang problema doon. So ayun, mas naayos yung mga naging investment ko. Yung mga long-term positions ko, nabawian ko na rin yung lintik na crypto na yun. So, nagkamaayos akong position nung bumagsak. Bakit? Kasi syempre nag-research ako Andun na yung, parang bumalik ako sa battlefield na item lock na ako Na hindi na ako parang, okay, sana yung item ko, ito lang yung alam ko. Basta ang alam ko lang, bilhin to. Hindi naman pwede yun. Siyempre, kailangan, ano yung backup mo? Sino nagsabi yan? Kayo nang galing yan? Tsaka pang ilang balita na ba yan prior to that? Kasi lahat systemized ewan ko, ako lang, pero kahit sa US, kahit mga news nila, systemized lahat. May mga ibang newscaster na news, lahat sabay-sabay piniplay nila ng news. So, ayun. So, prior to that, siyempre, after that, tignan naman natin ano nangyari. Siyempre, parehas pa rin naman, bumalik din naman lahat yung prices sa cycle, di ba? Kahit ano pa yan, kahit S&P, kahit crypto, lahat yan, tignan yung prices ngayon, balik sa taas yan. So, matinding research talaga, patience, doon rin kumapasok yung parang kailangan mo matakot kung ganong klaseng market kasi doon ka nga dapat mas gigil Hindi mo kailangan mas matakot, doon ka nga dapat mas gigil. Kung bumagsak yung market, pasok ka. Ano ba naman yung mag-place ka ng DCA mo ng malita, small entry level dito, tapos habang umaakyat, mag-place ka ng small entry mo prior to that. So, kailangan natin ng awareness sa buhay. Isa yun sa pinakakailangan din natin. Awareness natin dapat malawak. That way, mabilis tayo makapag-adjust, hindi lang sa negosyo. Siyempre, pati na rin sa buhay natin. It's all about positioning. And yung sinusundan kong 3 pillars of skills na kailangan natin habang nag-grind tayo. Which is what? 1, we need to be the best at what we do. Yung mga nagbibigay sa atin ng income, siyempre, pagbutihin natin yung mga skills na yun. Hindi naman pwede na work lang tayo ng monthly, tapos, di ba, wala tayong progress, pasok lang tayo doon, di, parang weakest link doon. Hindi naman pwedeng ganun. Siyempre, pasok ka na lang din ng trabaho, galingan mo na. Research mo, paano ka gagaling sa trabaho ngayon. Hindi magulat pa yung boss mo noon. Kasi that will lead you to number 2, your ability to become irreplaceable. So like, mas hahaba yung job mo, mas madadami yung, yung money mo to invest, mas maraming knowledge, mas maraming experience, di ba? So, mas tatagal ka doon sa trabaho yun, tsaka habang nagtatrabaho ka doon, aral ka na lang na ibang bagay. Yun yung expertise mo Isa na yun sa expertise mo May expertise ka na sa buhay Ano ba naman yung isa pa? Sige, isa pa tayo dito. Wala naman nagsabing, sino ba nagsabing isa lang o dalawa lang pwede maging expertise natin sa buhay? Wala naman ganun Kaya nga may jack of all trades, di ba? Kasi kaya mong i-balance yung sarili mo. The more na kaya mong i-balance yung sarili mo, better. Kasi hindi lang naman work kailangan mo i-balance. Hindi lang naman yung pag-aaral, health, exercise ka. Yung katulad ng sinabi natin kanina, di ba? Basa ka mga libro, aral ka. Kailangan lahat balanse sa buhay. Hindi pwedeng magaling ka lang sa isang bagay. Tapos sa ibang bagay, iwan. Hindi rin talaga siya balanse. PR. Pagka-PR, kailangan magaling ka mag-PR. Kasi skill din yun sa buhay Hindi pwede na parang andito lang tayo tapos may kinig lang tayo. Pero pag uwi sa bahay, sige, aral ka nga, gawa ka ng something mo, pero wala kang pinagsasabihan. Pasok kang community, pasok ka ng mga group, di ba? Maganda may nakakausap ka. Pinaka-brainstorming ka about kung ano yung topic na to, kung about ano ba itong pinag-uusapan natin. Kasi dun ma-harness yung skills mo Yung brain natin may exercise din yan. Hindi lang sa katawan na may exercise, pati sa brain may exercise tayo. So, ayun, ang dami nating work na ngayon, mga pinakapangatlong skill na kailangan natin. We should be on high demand. So like, what's the example of that? So like, kunyari, magkatrabaho tayo. Imbis na like, magtrabaho tayo, kunyari,
restaurant, tapos mag-expect ka, abot ka 150K doon na, okay, 200K monthly. Abuti ka doon, wala namang ganun, hindi naman pwedeng ganun, di ba? So, kailangan maging mautak ka na parang, saan ka papasok? Magtatrabaho ka na lang saan? Kailangan sa high demand. Ano ba yung mga high demand? Marketing, digital ganito, mga ganyan. So, kailangan doon ka papasok kasi imposible naman na pumasok ka sa mga napag-iiwanan na mga industries. Tapos iisipin mo na lalaki yung income mo doon o kaya magkakaroon ka ng something na that will change your life doon sa industry na yon. Which is, para sa akin, syempre, mali. Kasi kaya nga merong trending niches eh. So, kaya nga merong digital marketing, kaya nga merong gato, ganyan. Naalala ko nga kung alam niyo yung kwento ng California Gold Rush, 1948 California Gold Rush, kung alam nyo. Di ba, nung unang natagpuan yung gold, ano nangyari? Lahat, buong mundo, pumunta doon para galing iba-ibang bansa. Wala pang online nun. Wala pang online nun. Lahat sila nagbabangka lang. Sagwan silang ganun. Tapos punta sila sa California. Kasi bakit? May ginto daw doon. May pera daw doon. So yung pera na yun, parang ganun din tayo ngayon eh. Lahat naman gusto natin ng ganun eh. Pero ngayon, mas maganda. Kasi ngayon, nasa digital gold age tayo. So, yung digital gold age, parang kahit nasa bahay ka, katulad na ginawa ko, nagtrabaho lang ako, work from home, mga ganyan. Nakakuha pa rin ako ng buwelo. Nakakuha pa rin ako ng buwelo. Hindi yun limited sa mga taong, kung ikaw nasanay ka ngayon sa traditional work, traditional business, hindi ka nilimitahan ng ganun. Kasi lahat to open sa lahat ng tao. Di ba? So, kung katulad lang naman namin sa bahay, na parang nag-work lang sa bahay, ginagawa ko ngayon, nakapag-aral pa ako habang nag-work ako, ganun ako. So imagine creating money and wealth through the comfort of your home. Hindi mapapantayan yan. So ako din, yun din yung sinusundan ko sa buhay. Work from home, stack up knowledge, study money, study character development, study the market, hit the gym. Kasi why? Domino effect na yun eh. So tandaan mo kung may downward spiral, may upward spiral. Like example, kunyari, malas ko, dalugi ako, tabaho, hindi mo akong girlfriend ko, brrr, downward spiral, di ba? Paano kung baliktad naman? Paano kung nag-train ka lalo, lumakas ka lalo, nagtrabaho ka, lumakikita mo, brrr, upward spiral siya, di ba? So like, dyan ka na makakuha ng momentum eh. Hindi mo kailangan matakot sumubok, hindi mo kailangan kuminto, kasi kahit ano pang kalagyan natin sa buhay, may kapangyarihan tayo para baliktarin yon. So, kaya lagi na lang sinasabi, di ba, bilog yung bola. Kaya huwag tayo matakot sumugal para sa sarili natin. Like, always remember that the price of progress is pain. And without pain, the journey is nothing. Thank you, guys. Thank you po.